Welcome back mga kaibigan. Ang pag-uusapan natin dalawa. Carl Tamayo malapit na pong gumawa ng history na siya pa lang po nakagawa sa kasaysayan ng Pilipinas. Bumilib pati chairman ng B-League at yung commentator pati na si SJ Belangel, sinabi po nila na pang MVP si Tamayo. At may update na po tayo kay Kai Sotto, out sa qualifiers at open naman sa ibang team sa pagbalik niya sa Japan. Simulan po natin kay Carl Tamayo sa KBL Finals. Sa Game 3 po nila kung saan sila pa din po ang nanalo, 3-0 na, nagtala ito ng 18.6 rebound and 1 steal. At nakita ko po after ng game na yan, nagkaroon ng interview si Tamayo. At eto, sinabi po sa kanya ng Korean commentator ang bagay na ito. Firstly, you dominated today's match and 3 consecutive wins. You're like MVP caliber play also today. So any thought? You're like MVP caliber, ika kay Tamayo. At hindi lang po yan, yung mismong Japan B-League chairman Shinji Shimada sinabing pang MVP ang laro ni Tamayo. Kasi nalaman ko po na ito palang B-League chairman na ito ay nanood dito sa Korea ng KBL Finals. Ito po yung feedbacks niya mga kaibigan sa game na yan. Translate natin sa English yan, nakikita natin. Nabanggit pa niya dito na Carl Tamayo, who also played for Ryukyu of B-League, led his team to victory with MVP level performance. Ibang lahi na mga yan, sinabi nila pang MVP laruan ni Tamayo. Posibleng gumawa ng history ang ating kababayan. Diba, 1 win na lang po, champion na sila. At pag nag-champion po sila, history po ito sa KBL kasi first championship po nila at eto, history ito sa atin at sa ating kababayan na si Carl. Mauukit sa history ang purong Pinoy na nag-champion sa 3 magkakaibang liga o bansa. Tindi niyan. Sa Pilipinas, champion yan sa UAAP tapos nagpunta ng Japan, champion din. Tapos eto KBL, magcha-champion na naman. Ang matindi pa, Carl Tamayo, mythical first team na, champion pa at malamang finals MVP pa. Ito masasabi ng kasama niya rito sa KBL na si SJ Belangel. I'm just happy for him. He's balling. It's 1 minute away from the championship and being named MVP for me. Pero we know everyone knows in KBL he deserves to be MVP. So tiwala lang and he can do it. Yeah. Ngayon, balitaan ko na po kayo kay Kai Sotto. Marami pa rin po nagko-comment sa mga videos ko na umaasa na makakalaro si Kai sa Asia Cup na magsisimula sa August 5. Unfortunately, hindi po talaga makakalaro si Kai dyan. At ang susunod po na FIBA Games ng Gilas na yung November to December, first window ng FIBA sa World Cup qualifiers. Para may idea po kayo, ito po yung tanong ko sa source natin. Yan, nakikita naman natin. Ang sagot po sa akin ay no and yes. So hindi po maglalaro si Kai Sotto sa first window ng World Cup qualifiers sa November to December. At si Kai Sotto sa pagbalik niya sa Japan, posibleng Koshigaya pa rin siya at posible rin hindi na. Posibleng ibang team na. So ayan mga kaibigan, ang aking mabilis na update po kay Kai. Supportahan po natin siya mga kaibigan at ipag-pray po natin na maging mas malakas siya pagbabalik niya. Mga kaibigan, shoutout ko po pala si Dennis Golosino, Jose Willie Dadiosi, Ashu, Junior Andaya, Ruel Basadre, Off the Road Vlog, Robert Gercayo, Troy Chris Caretas, Dionisio Rupo at Kasipa TV. Mga kaibigan, maraming salamat po.